Maraming tao ang magaling sa eskwela, pero palpak sa buhay. Maraming may diploma, pero hindi marunong makitungo. Bakit? Kasi ang tunay na katalinuhan, hindi lang nasusukat sa galing magsalita, kundi sa kung paano ka kumilos, lalo na sa harap ng maraming tao. Sa video na to, pag-uusapan natin ang 10 bagay na hinding-hindi ginagawa ng mga totoong matatalino sa publiko. At kung minsan mo nang nagawa ang mga ito, baka panahon na para magbago. Handa ka na bang matuto? Tara, simulan na natin. Number 1, hindi sila nagyayabang ng talino o tagumpay. Kapag tunay kang matalino, hindi mo na kailangang isigaw sa mundo ang mga naabot mo. Hindi mo kailangang ipilit sa bawat usapan na ikaw ay may degree, may mataas na IQ o marami kang narating sa buhay. Bakit? Dahil para sa taong may tunay na karunungan, sapat na ang katahimikan. Ang kumpiyansa nila sa sarili ay hindi nakasandal sa papuri ng iba, kundi sa lalim ng kanilang pag-unawa na ang tagumpay ay hindi para ipagmayabang, kundi para ibahagi o ipagpasalamat. May mga taong kapag may konting narating, halos ipamukha sa lahat. Ipamukha sa kausap, sa social media, sa kahit sino, na sila ay nakakaangat. Lahat ng kwento, dinadala pabalik sa sarili. Lahat ng tagpo, ginagawa nilang oportunidad para magpasikat. Ngunit ang taong may mataas na antas ng pag-iisip, hindi naglalakad, dala-dala ang resume sa dibdib. Hindi sila sabik na mapansin. Hindi nila kailangan ng spotlight para makaramdam ng halaga. Tahimik lang silang gumagalaw. Alam nila kung sino sila kahit walang tumitingin. Ang yabang ay madalas na manipis na takip sa insecurity. Kapag hindi mo talaga ramdam sa loob ang tunay na kumpiyansa, babawiin mo ito sa labas. Babawiin mo sa kwento, sa pasikat, sa pagmamayabang. Pero ang matalinong tao, buo na ang loob kahit walang palakpakan. Sila yung tipong kung kailan sila ang pinakamay alam, sila pa ang pinaka-relax. Kung kailan sila ang pinaka-narating, sila pa ang pinaka-mahinahon. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil alam nilang hindi nila kailangang patunayan pa. Ang talino at tagumpay ay parang halimuyak. Hindi kailangang isigaw para mapansin. Kapag totoo ito, kusa itong mararamdaman ng tao sa paligid mo. At yun ang alam ng matatalino. Kaya imbis na ipagsigawan ang sarili, mas pipiliin nilang makinig, mas pipiliin nilang matuto at magpakumbaba. Dahil sa mata ng tunay na karunungan, ang yabang ay sagabal sa pag-unlad. At ang katahimikan, lalo na kung may laman, ay mas malakas pa sa kahit anong papuri. Ngunit higit pa riyan, may mga bagay na alam ng matatalino na madalas hindi nakikita ng karamihan. Hindi sila basta nagpapakita ng emosyon sa harap ng maraming tao, lalo na ang galit o sama ng loob. Bakit? Kasi alam nila na kapag pinapalabas mo agad ang iyong sama ng loob sa publiko, hindi mo lang pinapahamak ang sarili mo, kundi pati ang imahe mo sa iba. Ang mga tao ay nagmamasid at tumatanda ng impresyon batay sa iyong kilos. Ang matalino, marunong magpigil, lalo na sa mga sandaling emosyon ang gustong mangibabaw. Hindi ito nangangahulugan na walang damdamin, kundi marunong silang kontrolin ito upang hindi maging dahilan ng pagsisisi. Isa pa, hindi sila mabilis humusga sa mga tao base lamang sa unang tingin o sa mga chismis. Alam nila na ang tunay na pagkatao ay hindi nasusukat sa panlabas na anyo o balita sa paligid. Kaya hindi sila basta-basta nagpapakalat ng opinyon, lalo na kung wala silang sapat na impormasyon. Sa halip, inuuna nilang alamin ang buong katotohanan bago gumawa ng hatol. Ito ang nagpapakita ng kanilang respeto sa kapwa at pagiging bukas isip. Hindi rin sila mapagmataas sa mga bagay na hindi nila alam. Ang totoo, masaya silang aminin na may mga bagay na hindi nila nasusukat o hindi pa nila natutunan. Hindi nila kailangang magpanggap upang magmukhang higit. Para sa kanila, ang pagtanggap na may kakulangan ka ay isang malaking hakbang tungo sa pag-unlad. Sa halip na itago ang kawalan ng alam, ginagamit nila ito bilang inspirasyon upang magtanong, upang magbasa at matuto ng higit pa. At higit sa lahat,
Hindi sila nagpapasindak o nananakot para lang makuha ang gusto. Hindi sila palaging nangingibabaw sa pag-uusap sa pamamagitan ng pagtaas ng boses o pananakot. Ang matalino ay marunong makipag-usap ng mahinahon at may respeto. Alam nila na ang tunay na kapangyarihan ay nakikita sa paraan ng pakikipag-usap, sa mga salitang pumupuno sa puso, hindi sa mga sigaw na pumupuno lamang sa tainga. Sa panahon ngayon na laganap ang social media, marami ang natututo o nagiging palabas sa internet. Ngunit ang matalinong tao ay hindi kinakailangang ipakita lahat ng bagay para lang makakuha ng pansin. Hindi nila kailangan ng validation mula sa ibang tao upang maramdaman ang kanilang halaga. Mas pinipili nilang ituon ng enerhiya sa tunay na buhay, sa pagbuo ng relasyon at sa pagpapalago ng kanilang sarili. Kaya kapag nakita mo ang isang tao na tahimik lang, hindi nagpupumilit mapansin, ngunit palaging may malalim na sagot, mabuting puso at mahinahong kilos, malamang isa siyang tunay na matalino. Sa mundo na puno ng ingay, minsan ang katahimikan na may laman ng karunungan ang pinakamalakas na boses na dapat pakinggan. Number 2, hindi sila sumasabat o nangingibabaw sa usapan. Isa sa pinaka-di kaagad napapansin pero napakahalagang tanda ng tunay na talino. Ang mga taong tunay na matalino, hindi kailanman nagmamadaling magsalita o makipag-unahan sa pagsingit ng kanilang opinyon. Alam nila na ang pakikipag-usap ay hindi paligsahan ng ideya, kundi isang pagkakataong makaunawa at maunawaan. Hindi sila nabubuhay sa pananabik na sila agad ang marinig. Hindi sila nag-aabang ng butas para lang makasingit. Mas gusto nilang namnamin ang kabuuan ng sinasabi ng kausap. Nakikinig sila, hindi para makasagot agad, kundi para maintindihan ng buo ang kalooban at punto ng kausap. Ibig sabihin, marunong silang magbigay ng space. Hindi lang sila pumapasok sa usapan, kundi sinisigurado nilang may respeto ang bawat palitan ng salita. Kahit alam na nila ang sagot, kahit may naiisip na silang solusyon, hindi sila agad-agad nagsasalita para lang ipakita na sila ang may alam. Hindi sila uhaw sa spotlight o validation. Hindi sila kailangang laging bida sa kwento. Para sa kanila, may halaga ang katahimikan at may kapangyarihan ang pagpapakumbabang makinig muna bago magsalita. Kung minsan, mapapansin mo, sila yung mga taong tahimik lang sa umpukan. Pero kapag nagsalita na, buo ang laman. Klaro, malalim, sapul. Hindi dahil palagi silang may sinasabi, kundi dahil pinipili nila kung kailan talaga dapat magsalita. Sila yung mga taong kahit iilang salita lang, tagos sa puso at isipan ng kausap. May disiplina sila sa sarili. Hindi sila dinadala ng emosyon, ni ng pagnanais na mapahanga. Marunong silang tumanggap na hindi sa lahat ng pagkakataon sila ang kailangang marinig. Dahil sa isipan nila, ang tunay na mahalaga sa usapan ay ang koneksyon, hindi ang kompetisyon. Kaya kung mapapansin mo, ang presensya nila sa isang usapan ay hindi maingay, pero ramdam. Hindi sila dominante, pero may bigat ang kanilang pagdalo. Dahil sa halip na mapagod kang makipagtagisan ng boses, mapapansin mong sa harap nila, mas ginaganahan kang magsalita. Bakit? Kasi alam mong pinakikinggan ka. Hindi lang naririnig, kundi tunay na pinakikinggan. At sa mundo ngayon na halos lahat ay gustong marinig, ang taong marunong makinig ay laging namumukod tangi. Dahil doon mo makikita, hindi lang talino sa utak, kundi karunungan sa puso. Number 3, hindi sila nakikisawsaw sa chismis o drama. Ang mga taong tunay na matatalino ay may malalim na pangunawa sa enerhiya, oras at dignidad. Kaya hindi sila naaakit sa chismis o mga personal na drama ng iba. Hindi dahil hindi sila interesado sa buhay ng kapwa, kundi dahil pinipili nilang igalang ang pribadong space ng bawat isa. Para sa kanila, ang bawat salita na binibitawan mo tungkol sa hindi mo kausap ay isang refleksyon ng sarili mong pag-iisip. Alam nila na ang chismis ay parang lason. Tahimik itong kumakalat, pero matindi ang epekto. Hindi lang sa pinag-uusapan, kundi pati sa mismong nagikwento. Ang taong matalino ay marunong mag-detect ng kung anong usapan ang may sustansya at kung alin ang wala. Kapag naramdaman nilang ang isang pag-uusap
ay nagsisimula ng maging marumi, puno ng paninira o walang saysay kundi manghusga. Kusa silang lumalayo, hindi sa takot kundi sa disiplina. Hindi nila kailangan ng ingay ng mga walang saysay na opinyon. Hindi rin nila hinahayaang maging bahagi sila ng eksenang may tensyon, intriga at paninira sa kapwa. Para sa kanila, ang pagkatao ay mas mahalaga kaysa pagiging updated sa isyu ng iba. Ang katalinuhan ay hindi lang nasusukat sa talas ng isip, kundi sa linis ng intensyon. At ang intensyong makisawsaw sa buhay ng iba, lalo na kung hindi ito positibo o makakatulong, ay para sa kanila ay forma ng sayang na oras at enerhiya. Mas pinipili nilang manahimik kaysa makisama sa mga usapang walang direksyon. Hindi dahil mahina ang opinyon nila. Sa katunayan, napakalalim. Pero alam nila kung kailan ito nararapat ipahayag at kung kailan mas mainam ang katahimikan. Ang mga drama sa paligid ay parang apoy. Kapag pinatulan mo, lalo lang itong lalakas. Alam ng matalinong tao na may mga laban na hindi dapat salihan at may mga kwento na mas mainam palampasin. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa taas ng antas ng kanilang kamalayan. Hindi nila kailangang malaman ang lahat ng chismis para maramdaman nilang bahagi sila ng lipunan. Sapat na sa kanila ang katahimikan ng isip, kapayapaan ng damdamin at ang pagtutok sa sariling pag-unlad. Kaya kung mapapansin mo, ang mga ganitong klasing tao ay parang misteryoso minsan. Hindi dahil may tinatago, kundi dahil pinili nilang mamuhay sa ibabaw ng ingay ng mundo. Tahimik pero alam ang tama. Hindi nakikisawsaw, hindi nakikisali, at higit sa lahat, hindi nagpapagamit sa mga eksenang walang saysay. Dahil para sa kanila, ang tunay na lakas ay nasa tahimik na paglayo, hindi sa malakas na pakikisawsaw. Number 4, hindi nila pinapairal ang emosyon sa gitna ng publiko. Ang mga taong tunay na matalino ay hindi alipin ng sariling damdamin. Hindi ibig sabihin na wala silang nararamdaman. Ang totoo, mas malalim pa nga ang kanilang emosyon. Pero ang kaibahan ay marunong silang humawak nito. May kakayahan silang damhin ang bawat emosyon, pero hindi nila ito hinahayaang mamuno sa kanilang kilos, lalo na kapag nasa harap ng ibang tao. Hindi nila kailangan ipakita sa publiko kung gaano sila nasaktan, kung gaano sila nainis, o kung gaano sila nadismaya, dahil alam nilang ang bawat labis na reaksyon ay may epekto hindi lang sa sarili, kundi pati sa pagtingin ng iba. Hindi nila gustong makabigla, makasakit o makapinsala dahil lang sa bugso ng damdamin. Para sa kanila, hindi lahat ng emosyon ay dapat ilabas sa mismong sandaling nararamdaman ito. Hindi rin ito tungkol sa pagpapanggap o pagpigil sa sarili para magmukhang matatag. Ang totoo, ito ay anyo ng disiplina, isang anyo ng tahimik na lakas. Kapag pinili nilang huwag magwala, huwag magsalita ng masakit o huwag mag-walkout sa init ng ulo, hindi ito kahinaan, kundi matinding kontrol. Isang uri ng karunungan na pinanday sa panahon at karanasan. Alam nilang ang bawat damdamin, gaano man ito katindi, ay dumarating at umaalis. Kaya't hindi nila hinahayaan itong sirain ang mga relasyong pinaghirapan, ang reputasyong iniingatan at ang katahimikan ng isipan. Dahil sa bandang huli, mas mahalaga para sa kanila ang epekto ng kanilang kilos kaysa sa pansamantalang kaginhawaan ng pagsabog ng emosyon. Ang tunay na matalino, tahimik lang. Hindi dahil wala silang nararamdaman, kundi dahil may respeto sila sa damdamin ng iba. May respeto sila sa sarili at higit sa lahat, may kakayahan silang piliin ang tamang sandali, ang tamang paraan at ang tamang anyo ng pagpapahayag. Hindi sila nagpapadala sa init ng ulo, kundi nagpapakainit ng isip para sa mas makataong desisyon. Number 5, hindi sila tumatawa sa kapinsalaan ng iba. Ang totoong matalino, marunong magpatawa, pero hindi kailanman ginagamit ang kahinaan ng ibang tao para lang tumawa ang iba. Hindi nila sinasandalan ang panalait, pang-aasar o panunukso bilang paraan ng pagpapasaya. Bakit? Dahil alam nila na ang bawat salita ay may bigat at ang bawat biro ay may direksyon. At kung ito'y itinutok sa isang taong wala namang laban,
ito'y hindi na biro, kundi pambabastos na. Hindi nila kailangan manghila pababa ng iba para lang umangat o mapansin. Alam nila na ang tunay na talino ay hindi lang nasusukat sa wit, kundi sa wisdom. At bahagi ng karunungan ang pagkakaroon ng malasakit sa damdamin ng iba. Ang kasayahan para sa kanila ay hindi dapat binabayaran ng sakit ng loob ng iba. Hindi rin nila ginagawang katuwaan ang pagkakamali, kapansanan o kahirapan ng ibang tao, sapagkat alam nilang lahat ng tao may pinagdadaanan at ang respeto ay dapat laging inuuna kahit pa sa gitna ng kasayahan. Ang ganitong klaseng katalinuhan ay hindi lang galing sa libro, kundi sa puso. Hindi ito natutunan sa paaralan, kundi sa lalim ng pag-unawa sa pagiging tao. Hindi sila sakim sa tawa, marunong silang maghintay ng tamang timing, tamang tono at tamang intensyon. Para sa kanila, mas mahalaga ang katahimikan na may respeto kaysa tawanan na may iniiyak na damdamin sa likod. Hindi rin sila nagpapatawa para lang magmukhang superior. Hindi nila pinapakita na sila'y matalino sa pamamagitan ng pagiging sarcastic o mapanliit. Ang talino nila ay tahimik, banayad at may direksyon. Alam nilang ang bawat biro ay maaaring tumatak hindi lang sa isip, kundi sa puso. Kaya mas pinipili nilang magpatawa sa paraang ligtas, maayos at may integridad. At higit sa lahat, hindi sila nagpapasikat sa pamamagitan ng pang-aalipusta. Dahil para sa kanila, ang tunay na saya ay yung walang naaargabyado, walang napapahiya at walang kailangang lumubog ang ulo para lang ang iba'y matawa. Ang respeto para sa kapwa ay hindi nila isinusugal kapalit ng sandaling aliw. At yan ang klase ng katahimikan na may lalim, ang katalinuhang hindi sumisigaw pero nire-respeto. Number 6, hindi sila nagmamagaling sa mga bagay na di nila alam. Kapag ang isang tao ay tunay na matalino, hindi nila nararamdaman ang pressure na kailangan nilang laging may alam o kailangan nilang sumagot sa bawat tanong. Hindi nila kinukonsiderang kahinaan ang umamin ng hindi ko alam. Sa katunayan, para sa kanila, ang pagkilala sa sariling limitasyon ay isa sa pinakamataas na anyo ng talino. Bakit? Dahil nauunawaan nila na ang karunungan ay hindi sukatan ng dami ng alam, kundi ng lalim ng pangunawa. At bahagi ng pangunawang yun ay ang pagtanggap na may mga bagay na lampas pa sa kasalukuyan nilang kaalaman. Ang mga taong ganito ay hindi nagpapanggap na eksperto para lang hindi mapahiya o mapag-iwanan. Hindi sila nauudyok ng takot na baka mapansin ng iba na kulang pa sila sa impormasyon. Sa halip, ang kanilang likas na pagkatao ay puno ng kababaang loob. Wala silang pangangailangan na patunayan ang sarili sa lahat ng oras dahil panatag sila sa kung sino sila at sa kung anong antas na ng pagkatuto ang kanilang narating. Marunong silang huminto, marunong silang makinig, marunong silang magtanong. Sa halip na magmarunong, pinipili nilang matuto. Sa halip na magpakitang gilas, pinipili nilang magsaliksik, mag-obserba at magpalalim. Dahil para sa kanila, ang pagiging bukas sa pagkatuto ay hindi sinyalis ng kakulangan, kundi sinyalis ng katalinuhan na patuloy na lumalawak at humuhusay. Ang totoo, ang taong hindi nagmamagaling ay mas kapani-paniwala, mas pinakikinggan, mas nire-respeto dahil ang kanilang pananahimik ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa integridad. Hindi sila takot sabihing, hindi pa ngayon, dahil alam nilang sa tamang panahon, kapag handa na sila, may mas malalim silang ambag na maibabahagi. At yun ang tunay na ginto. Sa likod ng simpleng pag-amin na hindi ko pa alam, ay ang diwa ng isang isipan na bukas, mapagpakumbaba, at laging handang matuto. Hindi kailanman nahihiya dahil alam nila ang talino ay hindi paligsahan, kundi paglalakbay. Number 7, hindi sila basta-basta humusga sa panlabas na anyo. Ang tunay na matalinong tao ay may kakayahang tumingin ng lampas sa nakikita ng mata. Hindi sila natitinag ng damit, gupit, kulay ng balat, o kahit anong panlabas na taglay ng isang tao. Para sa kanila, ang pagkatao ay hindi nadadaan sa itsura. Alam nilang ang panlabas ay madalas mapanlinlang,
pwedeng magara sa labas pero hungkag sa loob. O mukhang payak pero mayaman sa prinsipyo, talino at galing. Hindi sila madaling bumuo ng opinyon batay lang sa unang tingin. Hindi sila naglalagay ng label sa isang tao dahil lang sa ayos ng pananamit, accent ng pananalita o estado sa buhay. Sa halip, binibigyan nila ng puwang ang bawat isa na maipakita kung sino sila, kung anong klaseng ugali ang meron sila, at kung paano sila makitungo sa kapwa. Dahil para sa kanila, doon nasusukat ang tunay na halaga ng tao. Hindi sa itsura, kundi sa kilos, damdamin at intensyon. Marunong silang maghintay bago humusga. Marunong silang makinig, manood at unawain bago magsalita. Hindi nila minamaliit ang mga bagay na hindi nila agad nauunawaan. Hindi sila padalos-dalos sa pagbitiw ng puna. Sa halip, sinisikap nilang kilalanin muna ang isang tao. Hindi para maghanap ng mali, kundi para makahanap ng dahilan para umunawa. Para sa kanila, ang respeto ay hindi ibinabase sa panlabas. Ang respeto ay para sa lahat. Hindi lamang sa mga taong mukhang karapat-dapat sa paningin ng iba. Alam nila na ang tingin natin sa iba ay refleksyon ng kung sino tayo. Kaya't maingat sila, hindi lamang sa sinasabi, kundi sa iniisip. Dahil ang tunay na katalinuhan ay may kasamang kababaang loob. At ang kababaang loob na yon ang nagtuturo sa kanila na lahat tayo ay may lalim na hindi nakikita ng mata. Number 8. Hindi sila sumisigaw o nananakot para makuha ang gusto. Ang mga taong tunay na matatalino ay hindi kailanman gumagamit ng lakas ng boses, takot o pangingibabaw para lang ipilit ang gusto nila. Alam nilang ang pagiging agresibo ay hindi senyalis ng kapangyarihan, kundi senyalis ng kakulangan. Kakulangan sa kontrol sa sarili, kakulangan sa diskarte, at kakulangan sa tunay na pangunawa. Hindi nila kailangang magtaas ng boses para marinig. Hindi nila kailangang manduro para lang sundin. Dahil nauunawaan nila na sa bawat sigaw na ibinabato ng isang tao, mas lalong nawawala ang saysay ng mensahe. Kapag ang tono ay puno ng galit, ang laman ay kadalasang nawawala sa kabuluhan. Ang matalinong tao ay marunong magtimpi, marunong silang huminga ng malalim at dumaan sa proseso ng pag-iisip bago magsalita. Hindi sila padalos-dalos. Alam nila na ang tunay na impluwensya ay hindi nakukuha sa takutan, kundi sa respeto. At ang respeto, hindi yan inuutusan. Yan ay kusa. Ibinibigay ng mga taong nakakakita ng mahinahong lakas sa isang nilalang. Hindi rin sila naniniwala sa ideya na mas malakas ang boses, mas tama. Sa halip, naniniwala sila na ang totoong lakas ay nasa taong marunong kumalma kahit may dahilan para magalit. Ang kontrol sa sarili ay isa sa pinakamatinding anyo ng talino dahil hindi lahat kayang gawin ito, lalo na sa gitna ng tensyon, pressure o kahihiyan. At higit sa lahat, alam ng matalino na kapag ginamit mo ang pananakot para makuha ang gusto mo ngayon, maaaring makuha mo nga pero may kapalit. Takot, paglayo ng loob ng tao at pagkasira ng tiwala. At sa bandang huli, ang ganitong klaseng tagumpay ay laging panandalian. Dahil ang respeto na nakabase sa takot ay laging manipis, madaling mabasag. Kaya imbis na gumamit ng lakas, sigaw o pananakot, mas pinipili nilang gumamit ng talino, pananalita at pakikiramdam. Dahil alam nila, ang taong marunong dumaan sa tamang proseso, kahit pa mabagal, ay mas may tagumpay sa dulo kaysa sa taong pilit ang lahat gamit ang sigaw. Number 9. Hindi sila nagpapakitang gilas sa social media para lang mapansin. Ang mga taong tunay na matalino, hindi nila ginagawa ang social media bilang entablado para sa atensyon. Tahimik silang gumagalaw sa likod ng mga eksena. Hindi sila abala sa paghahanap ng validation mula sa mga like, heart o views. Bakit? Dahil alam nilang ang halaga ng sarili ay hindi nakadepende sa kung gaano karaming tao ang pumapalakpak sa kanila online. Marunong silang makontento sa katahimikan. Hindi nila kailangang ipakita ang bawat tagumpay, bawat kilos o bawat opinyon para lang mapansin. Hindi rin sila nahuhumaling sa ideya ng pagpapakitang perpekto ang buhay dahil alam nilang ang realidad ay hindi nasusukat sa curated na imahe. Hindi sila gumagawa ng post
para lang magmukhang inspirational o astig. Hindi nila kailangan ng artipisyal na kinang. Sapat na sa kanila ang tahimik na pag-usad at personal na progreso. May lalim ang kanilang pananaw. Hindi sila natatabla ng pressure na maging palaging present online. Hindi sila nabubuhay para i-document ang bawat galaw. Dahil para sa kanila, mas mahalaga ang tunay na koneksyon kaysa pansamantalang papuri. Nakikita nila ang social media bilang tool, hindi bilang sukatan ng halaga, hindi bilang sukatan ng ganda, katalinuhan o tagumpay. Kahit may alam silang maraming pwedeng sabihin, pinipili pa rin nilang manahimik kung wala namang saysay ang pakikialam. Hindi sila natutokso na pumatol sa usong opinyon o makisali sa viral na diskurso kung alam nilang wala namang patutunguhan. Hindi sila gumagamit ng matatalim na salita para umani ng atensyon at lalong hindi nila binabasura ang iba para magmukhang mas tama. Tahimik silang nagtatagumpay, tahimik silang lumalago, at ang mas nakakabilib, hindi nila kailangang ipaalam ito. Ang resulta ng kanilang pagsusumikap ay kusa na lang makikita ng iba, hindi dahil ipinilit nila, kundi dahil totoo ito. Ang tunay na katalinuhan ay hindi kailanman nagmamakaawa ng pansin. Ito'y lumilitaw ng kusa, sa kilos, sa salita, at sa kung paano sila nire-respeto kahit wala silang sinasabi. Number 10. Hindi nila ipinapahiya ang ibang tao sa publiko. Ang mga taong tunay na matatalino ay may mataas na antas ng pagkaunawa sa emosyon ng tao. Alam nila na ang pagkapahiya sa harap ng iba ay isa sa pinakamasakit na karanasan na pwedeng tumatak sa isipan ng isang tao habang buhay. Hindi nila ginagamit ang kahinaan ng iba para magmukhang matalino o para mapatunayan na sila ang tama. Dahil sa totoo lang, hindi mo kailangang ibaba ang iba para lang maiangat ang sarili. May tinatawag tayong tahimik na respeto. Yun bang hindi na kailangang ipagsigawan o ipakita sa lahat, pero nararamdaman ng tao na nire-respeto mo siya. Ang matatalino, pinipili ito. Kapag may nakita silang pagkukulang, pagkakamali o kakulangan ng iba, hindi nila ito sinisigaw o itinuturo sa harap ng madla. Hindi dahil natatakot sila magsalita, kundi dahil pinipili nilang maging sensitibo. Pinipili nilang hindi dumagdag sa bigat na dala ng ibang tao. Sa halip na ipahiya, pinipili nilang itama sa tahimik, mahinahon at pribadong paraan. Dahil para sa kanila, mas mahalaga ang dignidad ng isang tao kaysa sa temporaryong pakiramdam ng pagiging tama. Hindi rin sila nakikibahagi sa group shaming, yung tipong sabay-sabay ang mga tao na tinutuligsa ang isang pagkakamali online o sa personal. Hindi sila nadadala ng emosyon o kumpiyansa ng grupo para lang maging bahagi ng paninira. Alam nila kung kailan dapat magsalita at kailan dapat manahimik. Ang pag-iwas sa pagpapahiya ay hindi kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at lalim ng pangunawa. Hindi ito madaling gawin, lalo na kapag mainit ang ulo o mataas ang emosyon. Pero ang mga matatalino, may kakayahang kontrolin ang sarili kahit sa gitna ng tensyon. Hindi nila hinahayaang lamunin sila ng ego dahil alam nilang sa dulo, ang pagpapatahimik sa isang tao sa paraang mapanakit ay hindi tagumpay, kundi kabawasan sa sarili. Kapag tahimik mong pinili ang respeto sa halip na paninisi, dun ka tunay na nagiging malakas. Ang talino ay hindi lang nasusukat sa talas ng isip, kundi sa lambot ng puso. At sa paraan ng pagtrato mo sa kapwa, lalo na sa panahong madali mo silang sirain sa harap ng iba, pero hindi mo ginawa. Alam mo, sa mundo ngayon, marami sa atin ang nagmamadaling ipakita kung sino sila sa iba. Sa paraang madalas ay sobra-sobra at minsan ay hindi naman talaga totoo. Pero ang totoo, ang tunay na katalinuhan ay hindi lamang nasusukat sa dami ng alam o sa galing na ipinapakita sa bawat pagkakataon. Ang katalinuhan ay nakikita sa paraan kung paano natin hinaharap ang mga tao sa paligid natin at ang mga pagsubok na dumarating sa buhay. Hindi sapat na matalino ka lang sa utak kung hindi mo naman kayang kontrolin ang emosyon mo o kung hindi ka marunong pahalagahan ang damdamin ng iba. Hindi rin ito tungkol sa pagiging palaging tama o sa pagwawagi sa bawat argumento. Ang tunay na talino ay yung kayang magpakumbaba, makinig at matuto kahit sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Yung hindi kailanman pinipilit na maging sentro ng atensyon,
Pero kapag nagsalita, ay may bigat at lalim ang mga sinasabi. Mas mahalaga pa rin ang pag-unawa sa sarili at sa ibang tao kaysa sa pag-ipon ng mga kaalaman na kung minsan ay ginagamit lang para ipakita ang sarili. Ang katalinuhan ay may kasamang malasakit, respeto at kahinahunan. Ito yung klase ng talino na nagdudulot ng kapayapaan, hindi lang sa sarili, kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa'yo. Sa huli, walang saysay ang pagiging matalino kung hindi mo ito ginagamit para maging mabuting tao, para tumulong sa iba, at para maging inspirasyon sa mas marami. Hindi kailangan ipagsigawan o ipagyabang dahil ang tunay na halaga ng katalinuhan ay kusa namang nakikita at nararamdaman ng mga taong tunay na mahalaga sa buhay mo.